Narinig mo na ba na dumating ako sa punto ng pagkakautang ng humigit kumulang $6,000 habang ang kinikita ko lamang kada taon ay nasa $4,000? At sa loob lamang ng 12 buwan, napalago ko ito at umabot sa mahigit $175,000 sa isang taon. At ang nakakatawa, wala pa akong alam noong nagsimula ako. Wala akong mataas na pinag-aralan. Wala akong matinding talino. Ang tanging ginawa ko ay binago ko ang paraan ng pag-isip ko. Kaya ngayon, isipin mo ito, kailangan mo ba talaga ng talino o diploma para yumaman o sapat na ba ang malinaw na layunin at tibay ng loob para hindi ito bitawan hanggang maisakatuparan ito? Nasa ilalim ako ng matinding problema noon. Lumulubog sa utang, kumikita lamang ng halos $4,000 sa isang buong taon, at nararamdaman kong unti-unting nawawala ang kontrol ko sa sarili kong buhay. Sa gitna ng kaguluhang iyon, may isang taong nagtanong sa akin ng isang bagay na hindi ko agad nasagot, ano ba talaga ang gusto mong makamit? At hindi ko alam ang isasagot ko. Ikaw, masasagot mo kaya yan ngayon? Ang katotohanan, karamihan sa atin ay hindi pa talaga tumigil para seryosohing isipin ang tanong na yan. Karaniwan, iniisip lang natin kung ano ang mukhang posible batay sa kung anong natira sa atin matapos tayong hampasin ng buhay. Pero, ano ba talaga ang ninanais mo? Yung bagay na kapag inisip mo pa lang ay bumibilis ang tibok ng puso mo. Sa mga panahong iyon, pera lang ang gusto ko. Sapat na pera lang para makahinga. Hanggang sinabi sa akin ng lalaking iyon, kumuha ka ng isang maliit na card. Isulat mo doon ang gusto mong makamit. Dalhin mo ito palagi. Basahin mo araw-araw. Akala ko noon kalokohan yon. Pero ginawa ko pa rin. Isinulat ko, ako ay lubos na masaya at nagpapasalamat ngayon na tumatanggap ako ng $25,000. Para sa akin noon, para na akong humiling ng $1,000,000. Wala pa nga akong kakilala na may ganoong halaga. Tunay na parang imposibleng mangyari. At marahil dahil nasa kabaliwan nito kaya ito gumana. Hindi ako naniniwala noon. Pero naniniwala ako na siya ay naniniwala. At yun lang ang naging sapat para ako'y kumilos. Alam mo ba kung ano ang nangyari pagkatapos nyon? Nagsimula akong mag-isip kung paano ako kikita ng pera. Simpleng bagay, pero noon, puro utang lang ang iniisip ko. Paano ko babayaran ang upa? Paano ako makakawala rito? Paano ko itatago ang hiya? At kapag utang ang iniisip mo, ano ang dumadating sa'yo? Mas maraming utang. Dahil doon nakatuon ang atensyon mo sa kakulangan, hindi sa tagumpay. Pamilyar ba ito? Ilang beses ka nang nagising na ang unang iniisip ay ang mga bayarin. At ilang beses ka na rin nagising na ang iniisip ay isang layunin na nagpapasigla sa'yo. Noong panahong iyon, narinig ko na may kita raw sa paglilinis ng sahig. Sabi ko sa sarili ko, hindi naman ako mapili. Kung yan ang meron ngayon, sige lang. Kaya doon ako nagsimula. Nakuha ko ang unang kontrata para linisin ang isang opisina sa Comstock Road sa lungsod ng Toronto. $15 kada buwan. Pagkatapos, isa pa, $65. Di naglaon, umaabot na sa $75 ang kinikita ko, higit pa sa karaniwang buwanang sahod kong 400. At heto ang mahiwagang sandali, nagsimulang gumalaw ang lahat. Hindi dahil nagbago ang mundo, kundi dahil ako ang nagbago. Ang isip ko, na dati ay hanap lang ang problema, biglang naging aktibo sa paghahanap ng solusyon. Ang utak kong dati ay parang radar sa hadlang, naging tagahanap ng pagkakataon. Kamangha-mangha kung paanong gumagana ito. Napatunayan na ng psikolohiya, kung saan ka tumutuon ng pansin, yon ang lalong lumalaki sa buhay mo. Ang bahagi ng utak natin na kilala bilang reticular activating system, ang nagsasala ng lahat ng impormasyong natatanggap natin. At hinahayaan lang nitong makapasok sa kamalayan natin ang mga bagay na tugma sa iniisip natin ng madalas. Kaya kung iniisip mo ay kakulangan, mas lalo mo yang makikita sa paligid mo. Pero kung ang iniisip mo ay posibilidad, unti-unting lumilitaw ang mga pagkakataon. Sa loob lamang ng 12 buwan, ang buwan ng kita ko ay umabot na sa $12,500. Iyon ay katumbas ng $175,000 kada taon. Mula sa $4,000 kada taon, umabot ako sa $175. Isang bagay ang tiyak, hindi ito dahil naging henyo ako o dahil may malaki akong minana.
Lahat nagsimula dahil nagsulat ako ng isang pangungusap sa isang maliit na piraso ng papel, naniwala ako dito, at pinayagan kong gabayan ako nito araw-araw. Isang simpleng gawain na tila walang halaga. Pero iyon ang nagtulak sa akin sa direksyong kailanman ay hindi ko inakalang tatahakin ko. Kaya tanungin mo ang sarili mo ngayon, nasulat mo na ba talaga ang eksaktong gusto mong makamit? O ito'y isang ideya lang na bumabalik sa iyong isip kapag wala ka ng ibang ginagawa sa pagtatapos ng araw? May dala ka bang malinaw na larawan ng iyong layunin, o hinahayaan mong kontrolin ng opinyon ng iba ang iniisip mong posibleng marating? Hindi mo kailangang maniwala agad. Ako rin noon ay puno ng pagdududa. Pero kung maniniwala kang posible ang maniwala, sapat na yon upang magsimula. Isipin mo ito, paano kung araw-araw ay bumangon ka na may malinaw na layunin sa isipan, inuulit-ulit ito, binabasa, at iniisip na parang totoo na ito? Sa tingin mo, hanggang kailan mo mararamdaman na pareho pa rin ang iyong buhay? Hindi ba't unti-unti mong makikita ang mga oportunidad sa mga lugar na dati puro hadlang lamang ang nakikita mo? At paano kung sa mismong sandaling ito ay kumuha ka ng papel at isulat mo, lubos akong masaya at nagpapasalamat ngayon dahil tumatanggap ako ng At punan mo ito ng halagang tila imposibleng maabot para sa iyo, halimbawa, halagang katumbas ng humigit kumulang 1 milyong piso. Sa loob ng 7 araw, 1 buwan, ano kaya ang magbabago? Hindi mo kailangang malaman kung paano ito mangyayari. Ang mahalaga ay malinaw kung ano ang gusto mo. Kapag tiyak ang layunin, ang paraan ay kusang lumilitaw. Yung maliit na papel na sinulatan ko ay naging paalala sa akin araw-araw na may karapatan akong mangarap ng mas malaki. Wala yung taglay na mahika. Pero naging sagrado ito sa akin. Dahil binago nito ang paraan ng pagtingin ko sa aking sarili. At kapag nabago mo ang paningin mo sa sarili mo, makikita mong nagbabago rin ang mundo sa paligid mo. Kung naging totoo ito sa akin, maaaring totoo rin ito para sa iyo. Dahil sa huli, hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa desisyong gawin ang buhay na alam mong karapat-dapat para sa iyo. At manatili sa desisyong iyon hanggang wala ng ibang opsyon, kundi ang maisakatuparan ito. Maaaring alam mo na kung ano ang gusto mo, pero kung ang isipan mo ay nakaprograma sa mga paniniwalang pumipigil sa iyo, bawat hakbang na gagawin mo ay parang pagpipilitang tumakbo habang nakaangat ang preno. Natuklasan ko ito pagkatapos ng ilang taong paglalakad sa dilim, pagbabasa, pag-aaral, pagdalo sa mga seminar, pakikinig sa mga audio programs. Nasa akin na ang kaalaman, pero bakit tila wala namang bunga? Lalong nadagdagan ang kalituhan at pagkabigo, at ang pinakamasakit sa lahat, naramdaman kong baka ako talaga ang problema. Ngunit hindi kakulangan sa impormasyon ang tunay na hadlang. Ang hindi ko alam noon ay walang nagturo sa akin kung paano baguhin ang bagay na tunay na may hawak sa takbo ng ating buhay, ang paradigma. Ang paradigma ay koleksyon ng mga ugali at paniniwalang malalim na nakatanim sa ating isipan. Ito ang nagdidikta kung paano tayo kumilos, paano tayo tumugon sa mga pangyayari, at gaano kalaki ang tingin natin kaya natin kitain. Ito rin ang dahilan kung bakit iniisip ng marami na imposibleng kumita ng higit sa 10,000 piso bawat buwan. Ito ang palihim na humihila sa atin pababa kahit hindi natin namamalayan. At ang pinakanakakagulat, karamihan ng mga paniniwalang bumubuo sa paradigma ay nabuo pa noong tayo'y mga bata pa lamang o baka nga bago pa tayo isinilang. Isipin mo, lahat ng ideyang nakuha mo mula sa iyong mga magulang, guro, media, relihiyon, kultura ay direktang pumasok sa isipan mo nang hindi mo man lang nabigyan ng pagkakataong suriin o questionin ito. Tinanggap mo na lamang ang lahat ng iyon bilang totoo. At sa pagdaan ng panahon, iyon ang naging batayan ng iyong realidad. Natuto kang maniwala na mahirap kitain ang pera. Na ang mga taong mayaman ay sakim. Na ang maghangad ng malaki ay mapanganib. Na mas mahalaga ang kasiguruhan kaysa sa kalayaan. At kung ito ang mga paniniwalang nakaugat sa loob mo, paano ka aasahang umasenso? Nagsimulang magbago ang takbo ng buhay ko nang maunawaan ko ang prinsipyong ito. At lalong luminaw ang lahat ng makilala ko ang gawa ni Val Van de Wall. Siya ang nagpakita sa akin ng isang simpleng representasyon ng isipan na nagpabukas sa aking mga mata. Ang lahat ng iyon ay maaaring magmukhang parang isang larong pambata. Pero sa totoo lang, iyon ang isa sa mga pinakamakapangyarihang bagay na nakita ko sa buong buhay ko. Ang taong iyon ay hinati ang isipan sa dalawang bahagi, ang may kamalayan at ang wala. Ang may kamalayang bahagi ng isipan ay siyang nag-iisip, pumipili at nagsusuri ng mga bagay.
Ngunit ang bahagi na walang kamalayan ang siyang may hawak ng lahat ng resulta sa ating buhay. At ang bahaging iyon ay hindi namimili, tumatanggap lang siya ng anuman at inuulit iyon. Ayon sa agham, ito ay totoo. May mga pananaliksik mula sa isang unibersidad sa California na nagsabing hanggang 75% ng ating mga desisyon araw-araw ay ginagawa ng otomatiko, hindi dumaraan sa lohikal na pag-isip. Para bang may sariling piloto ang ating katawan? At kung ang pilotong iyon ay nasanay na umiwas sa panganib, mamuhay sa limitasyon, at magduda sa lahat ng bagay na tila masyadong maganda para maging totoo, iyon mismo ang uri ng karanasan na paulit-ulit mong makukuha. Naranasan mo na bang sabihin, alam ko ang dapat gawin, pero hindi ko magawa? Iyan ang epekto ng iyong matagal ng paniniwala o sistema ng paniniwala. At ito ang hindi matamis na katotohanan, maaari kang magkaroon ng pinakamagandang plano, ng pinakakapaki-pakinabang na oportunidad, ng mga koneksyon na bihira ang may ganun, ngunit kung hindi mo babaguhin ang matagal mo ng paniniwala, walang magbabago. Mag-isip ka ng mabuti, ilan sa mga kakilala mong matatalino ang hirap pa rin sa usaping pinansyal. At ilan naman ang halos hindi nakatapos ng pag-aaral pero umaangat sa buhay. Ako mismo, kung ilalagay mo ako sa isang silid na may 200 katao, malamang kalahati sa kanila ay mas mataas ang antas ng kaysa sa akin. Pero hindi iyon naging hadlang para sa akin na kumita ng halagang katumbas ng mahigit 11 milyong piso. Dahil binago ko ang pinakapundasyon ng aking isip. At ginawa ko iyon sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagsasanay. Kung paano na itanim sa atin ang mga lumang paniniwala, sa paulit-ulit na mga ideya, salita, karanasan, ganoon din natin sila mapapalitan. Iyan mismo ang ginawa ko noong isinulat ko ang layunin ko sa isang maliit na papel at dinala ko iyon araw-araw. Iyon din ang dahilan kung bakit araw-araw kong inuulit sa isipan ko ang imahe ng taong gusto kong maging. Tumigil na akong hayaang ang mundo ang magpasya para sa akin. Ako na ang pumili kung ano ang papayagan kong pumasok sa isip ko. Hindi na ako nanonood ng balita. Lumayo ako sa mga taong laging negatibo. At sinimulan kong tanggihan ang lahat ng bagay na hindi akma sa bagong bersyon ng sarili ko. Nasubukan mo na bang gawin yan sa loob ng 7 araw? Subukan mo. Lumipas ang 1 linggo nang hindi mo pinapayagan ang sarili mong makonsumo ng anumang negatibong balita. 1 linggo na walang reklamo. 7 araw na puro positibong impormasyon lang ang iyong binabasa, pinapakinggan, at sinasabi, lahat ay dapat nakatutok sa kung sino ang gusto mong maging. Mukha mang simple pero sa totoo lang, nakakabago ito ng buong pagkatao. Ang mahalagang maunawaan mo ay hindi mo kasalanan kung paano ka mag-isip ngayon. Pero responsibilidad mo itong baguhin. Dahil kung hindi mo babaguhin ang programa sa loob ng isip mo, ang mundo ang siyang patuloy na magpaprograma nito para sa iyo. At ang mundong iyan ay punong-puno ng mga mensahe ng takot, kakulangan, at limitasyon. Walang patid. Kapag naintindihan mo ito, titigil ka sa pagbibigay ng sisi sa sarili mo. At sisimulan mong palayain ang sarili mo. Sapagkat sa puntong iyon, malalaman mong kaya mong lumikha ng panibagong katotohanan. At kung kaya mong bumuo ng bagong paniniwala, kaya mong buuin ang panibagong buhay. Hindi mahalaga kung saan ka nanggaling. Tandaan mong ako rin ay baon sa utang noon, walang formal na edukasyon, at walang pag-asa. Lahat nagbago ng una kong baguhin ang laman ng isip ko. At dyan din mag-umpisa ang pagbabagong hinihintay mo. Napaisip ka na ba kung paanong isang simpleng kalkuladora ay makapagpapabago ng iyong buhay sa aspetong pinansyal? Hindi ako nagbibiro. Literal kong nabago ang pananaw ko sa pera sa pamamagitan lamang ng paglalaro ng mga numero. Hindi ito isang mahika. Ito ay tungkol sa pananaw. Isang araw, habang nasa isang mahabang biyahe ako, 25 oras mula Toronto papunta sa Kuala Lumpur, kinuha ko ang kalkuladora ko. Tahimik sa loob ng eroplano. Wala akong kasama kundi ang sarili ko, isang maliit na kwaderno, at ang kalkuladora ko. At bigla kong napagtanto, kung kikita ako ng 20,000 piso kada linggo sa loob ng 50 linggo, aabot ito sa humigit kumulang 1 milyong piso sa loob ng 1 taon. Ganun lang kasimple. Tila halata, hindi ba? Pero ang tunay na bumigla sa akin ay hindi ang mismong halaga, kundi ang epekto nito sa aking pag-isip. Napagtanto ko na buong buhay ko, inakala kong ang pagkakaroon ng 1 milyong piso ay para lamang sa mga henyo, sa mga nakamana, o sa mga sikat. Ngunit doon mismo, sa loob ng eroplanong iyon, naglaho ang paniniwalang iyon.
Napakalakas ng pagbabagong iyon. Kapag nagsimula kang maglaro sa mga numero, may kung anong nabubuhay sa loob mo. Nawawala ang takot sa kakulangan. Ang dating imposible nagiging matematikal. At ang matematika natututuhan. Magagawa mo ito ngayon din, kumuha ka ng papel at isulat kung magkano ang gusto mong kitain sa loob ng isang taon. Halimbawa, sabihin nating 1,000,000 piso. Hatiin mo ito sa 12. Pagkatapos, hatiin mo ulit sa 4. At pagkatapos sa 7. Mapapansin mong hindi mo kailangan ng isang napakalaking hakbang. Ang kailangan mo ay pagkakapare-pareho. Kailangan mo ng malinaw na pananaw. Kailangan mong maunawaan na ang numerong kinatatakutan mo ay nakakatakot lamang dahil hindi mo ito nakikita bilang isang hakbang-hakbang na proseso. Karamihan sa mga tao ay hindi gumagawa nito. Alam mo kung bakit? Dahil takot silang titigan ng diretsyo ang numero. Sinasabi nilang gusto kong yumaman, pero hindi sila humihinto para tukuyin kung ano nga ba talaga ang ibig sabihin nito. Nagsasalita sila ng kalayaan, pero nabubuhay sa pagkakautang at mga bayarin dahil wala silang lakas ng loob na harapin kung ano ang kinakailangan para baguhin ang kanilang kalagayan. At hindi ito kakulangan ng talino. Kakulangan ito ng pag-uugali. Kakulangan ng nakagawiang malalim at malawak na pag-isip. Habang nasa biyahe ako at ginagawa ang mga kalkulasyong iyon, lalo pang luminaw sa akin ang isang katotohanan: ang mga milyonaryong kilala ko ay hindi umaasa sa isang pinagkukunan ng kita. Marami silang pinanggagalingan. Doon ipinanganak ang ideya ng Million Peso Forum. Agad kong tinawagan si Mark Victor Hansen pagkababa ko ng eroplano, siya mismo mula sa Chicken Soup for the Soul. Ginising ko siya sa kalagitnaan ng gabi, pero halos kasing sabi ko rin siya. Di nagtagal, nagsimula kaming magtipon ng mga taong gaya ni Jack Canfield, Bernie Dorman, at Lee Paulos, at bumuo kami ng isang malalim at mabisang karanasan para turuan ang mga karaniwang tao kung paano maabot ang ganung antas. Daang-daang katao, marahil libo-libo, ang dumalo sa seminar na iyon at lumabas na may bagong pananaw. Alam mo kung bakit? Dahil pinilit naming silang pag-isipan ang pera sa isang malinaw, lohikal, at paulit-ulit na paraan. At iyon, kaibigan, ay halos katumbas ng mahika. Ang utak ay natututo sa pamamagitan ng pag-uulit. Ang pag-uulit ang wika ng ilalim na kamalayan. Kapag inuulit mo ang isang ideya araw-araw na may damdamin, linaw, at layunin, unti-unting tinatanggap ito ng iyong isipan bilang katotohanan. At kapag tinanggap na ito, hinahanap nito ang katibayan. At ang universo ay tumutugon. Pinatutunayan ito ng agham ng utak. Nabubuo ang mga bagong koneksyon sa utak batay sa kung saan mo inilalagay ang paulit-ulit mong pansin. Narinig mo na ba ang tinatawag na epekto ng paulit-ulit na pagkakalantad? Kapag mas madalas mong naririnig o naiisip ang isang ideya, mas nagiging pamilyar ito sa iyo. At ang pamilyar, nagiging komportable. Kaya ang mga taong ipinanganak sa mayayamang paligid ay mas malamang na yumaman, sanay na sila sa mga ganoong numero. At maaari kang masanay din kahit nagsimula ka sa kahirapan. Iyan ang ginawa ko. Tumigil ako sa pagtingin sa 1,000,000 bilang isang imposibleng bagay. Nagsimula akong makita ito bilang isang halaga na maaaring hatiin sa mas maliliit at kayang-kayang bahagi. At maniwala ka, kapag ganito mo ito nakita, magsisimulang lumitaw ang mga pagkakataon. Magsisimula kang makakita ng mga landas. Akitin mo ang tamang tao. Maririnig mo ang ibang mga pangungusap. Ikaw ay nagsisimulang gumalaw sa isang antas ng kaisipan na kaayon ng bagay na talagang gusto mong makamit. Minsan, may nagtanong sa akin, Bob, naniniwala ka ba talaga na ang simpleng paggawa ng kalkulasyon ay kayang baguhin ang buhay ng isang tao? At ang sagot ko ay, hindi lang basta ang bilang. Ang mahalaga ay kung paano nito naapektuhan ang iyong isipan. Pinipilit ka nitong huminto sa pagtakas. Itinutulak ka nitong mangibabaw. Itinuturo nito sa iyo na posible na kaya mo. Kaya ngayon, ako naman ang magtatanong, nasubukan mo na bang gawin ang ehersisyong ito ng may buong dedikasyon? Naisip mo na bang isara ang pinto, umupo mag-isa ng halos 20 minuto, dala ang papel, lapis at kalkuladora, at magsimulang tuklasin kung ilang paraan ang meron para maabot mo ang iyong layunin sa pananalapi? Subukan mong gawin ito. Araw-araw. Sa loob ng 1 linggo. Walang sagabal. Makipaglaro sa mga numero. Lumikha ng iba't ibang senaryo. Isipin mo kung saan maaaring manggaling ang iyong kita.
Masdan kung paanong dahan-dahang bumubukas ang mga daan. At higit pa roon, damhin mo ang mararamdaman mo kung totoo na ito ngayon. Dahil kapag kaya mong isiping malinaw na malinaw, ito ay unang hakbang patungo sa pagsasakatuparan nito. Ako noon ay isang karaniwang lalaki lamang, baon sa utang, kumikita lamang ng humigit kumulang 28,000 piso kada taon, at puno ng pagdududa ang isipan. At ang tanging ginawa ko ay makipaglaro sa mga numero. Araw-araw. Hanggang sa ang mga bagay na dating imposible ay nagsimulang magmukhang abot kamay. At mula roon, kaibigan, naging usapin na lang ng panahon. Natanong mo na ba sa sarili mo kung bakit ka pa rin natitigilang sa isang sitwasyong kinamumuhian mo, gumagawa ng mga bagay na hindi ka naman binibigyang saysay, kahit alam mong unti-unting kinakain nito ang iyong kalooban? Ang sagot ay diretsyo ngunit malalim, hindi ka pa nagbigay ng puwang. May isang batas sa kalikasan na tinatawag na batas ng kawalan. Ayon dito, ang sansinukob ay hindi pinapahintulutan ang espasyong walang laman, tuwing may tinatanggal ka, kailangang may bagong pumalit. Pero ano ba ang karaniwang ginagawa ng mga tao? Mahigpit nilang kinakapitan ang mga bagay na mayroon sila, dahil sa takot na mawalan, hindi nila namamalayan na yon mismo ang hadlang para makatanggap sila ng mas maganda. Naranasan ko yan mismo. Dumaan ako sa yugto ng buhay kung saan kumikita na ako ng malaki, habang naninirahan sa lungsod ng Londres. Madalas akong pumunta sa sikat na Playboy Club sa Park Lane, malapit sa London Hilton. Gumagastos ako na parang wala nang bukas. Minsan ay lumalabas akong pakiramdam ko panalo ako, pero sa totoo lang, nawawala sa akin ang pinakamahalagang bagay sa lahat, direksyon. Isang gabi, umalis ako roon at diretsyo akong bumalik sa aking kwarto. Umupo ako sa kama, mag-isa. Sa gitna ng katahimikan, tinanong ko ang sarili, ano ba talaga ang ginagawa ko sa buhay ko? Hindi ito masayang sandali. Parang malakas na suntok sa sikmura. Napagtanto ko na sa panlabas, parang maganda ang lahat, pero sa loob-loob ko, pinipinsala ko ang sarili ko. Nagiging pabaya ako, hindi naaayon sa mga prinsipyong alam kong tama. At ang mas nakakatakot, nasasanay na ako. Nagsisimula akong isipin na normal lang yon. Doon ko naintindihan, ang yaman na walang kamalayan ay kapahamakan na nakabalot sa karangyaan. At kailangan kong lumikha ng puwang para sa isang bagong bersyon ng sarili ko. Sa linggong din yon, nagsimula na akong lumayo sa lahat ng bagay na humihila sa akin pababa, mga gawi, mga tao, at maging mga lugar na hindi na nakaangkla sa bagong direksyon na tinatahak ko. At doon nagsimulang mabuo ang aking layunin bilang isang gabay at tagapagturo. Kapag nagpasya kang putulin ang anumang hindi naaayon sa taong nais mong maging, sasagot ang universo. At maaaring ikaw ay nasa ganitong punto ngayon, nakakulong sa isang trabaho na kinamumuhian mo, napapalibutan ng mga taong sinisipsip ang iyong enerhiya, pinapanatili ang mga gawi na unti-unti kang sinisira. Pero sinasabi mo sa sarili, ito lang ang meron. Hindi ko to kayang iwan. Wala akong pagpipilian. Ang katotohanan ay, taglay mo na ang kailangan. Palagi mo na itong taglay. Ang tunay na balakid hindi kakulangan, kundi ang pag-asa mong makaramdam ng ganap na katiyakan bago mo bitawan ang luma. At ang katiyakang yon ay hindi darating. Ang kailangang gawin ay pangunahan ang pagbabago. Magtiwala ka. Gumawa ka ng puwang sa iyong buhay. Ito ang isa sa mga batas na madalas na hindi pinapansin ng mga taong nais ng pagbabago. Nais nilang magkaroon ng bagong ugnayan, ngunit hindi nila maiwan ang relasyong paulit-ulit lang silang nasasaktan. Gusto nilang makahanap ng trabahong makabuluhan, pero nananatili sila sa isang trabaho na araw-araw unti-unting pinapatay ang kanilang pangarap. Hangad nilang umunlad, pero patuloy silang kasama ng mga taong takot sumubok lumipad. Ngayon, itanong mo ito sa iyong sarili, ano ang patuloy kong pinanghahawakan na sumasakop sa lugar ng tunay kong ninanais? Nakita ko na ang mga tao na tumalon sa mga di kapanipaniwalang pagkakataon dahil lamang sa isang matapang na desisyon. Isang babae na dumalo sa isa sa aking mga seminar ang naging saksi nito. Ilang taon na siyang nakakulong sa isang posisyon na paulit-ulit lang siyang nauubos emosyonal. Matapos niyang marinig ang tungkol sa batas ng puwang, nagdesisyon siyang magbitiw kinabukasan, kahit wala pa siyang kasiguraduhang kapalit. Makalipas ang 3 linggo, tinawagan siya ng isang kumpanyang matagal na niyang pinapangarap mapabilang at ni hindi siya nakapagpadala ng resume. Akala mo siguro nagkataon lang. Hindi ito basta pagkakataon. Lumikha lamang siya ng espasyo. Ayon sa pag-aaral ng Unibersidad ng Harvard,
Ang mga taong matagal na nananatili sa mga lugar na hindi na sila hinahamon o pinupukaw ng inspirasyon ay mas mataas ang posibilidad na magkaroon ng malalim na lungkot at pagkabalisa. Hindi lang ito espiritual, ito rin ay suportado ng agham. Ang iyong enerhiya ay naayon sa kapaligiran mo. At kung ang paligid mo ay hinihila ka pababa, may dalawang pagpipilian ka, o babaguhin mo ito, o hahayaan mong lamunin ka. Pwede mong putulin ang siklo ngayon. Ngunit kailangan mo itong gawin ng may malinaw na layunin. Iparamdam mo sa sansinukob na handa ka na. Na gusto mo ng mas higit. Nakarapat-dapat ka sa mas maganda. Maaaring hindi mo kaagad makita ang pagbabago. Maaaring dumaang ilang araw ng pananahimik. Ngunit ang katahimikang iyon ay may layunin. Iyon ang naghahanda sa landas. Sa gitna ng katahimikang iyon, nagsisimulang tumunog ang panibagong dalas ng enerhiya. At sa prosesong ito, mararamdaman mong mas malalim pa ang isang katotohanan na ang tinatawag mong kawalan ay hindi talaga kawalan, kundi napakalinis na potensyal. Isang lugar kung saan maaaring mangyari ang kamangha-mangha. At kapag naunawaan mo ito, hindi mo nagugustuhing magdala pa ng anumang bagay na hindi akma sa laki ng iyong halaga. Ganyan mismo ang nangyari sa akin. At maaari rin itong mangyari sa iyo. Kung may isang bagay kang dapat dalhin mula sa ating pag-uusap ngayon, ito iyon. Ang buong direksyon ng iyong buhay ay kayang magbago kapag iniba mo ang takbo ng iyong kaisipan. Walang magagawa ang mundo kundi salaminin ang mundong nililikha mo sa loob mo. At ang lahat ng ito ay nagsisimula sa isang pasya. Isang pagbabagong tingin. Isang hakbang nakakaiba. At kapag tinahak mo ang hakbang na yon ng may tapang at malinaw na layunin, buong universo ang tutugon. Kung naramdaman mong may saysay ang lahat ng ito para sa iyo, ang susunod na video na lumilitaw ngayon sa iyong screen ang susunod mong hakbang. Doon, akyat ka ng isa pang antas sa landas ng karunungan at magiging isang bahagdan na mas mahusay kaysa sa kung nasaan ka ngayon. At ang bahagdang iyon, kaibigan, ay maaaring maging simula ng lahat ng pagkakaiba. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Magkita tayo sa susunod na video. Sama-sama tayong umusad.